Hi guys! Kumusta kayong lahat? Ayan, sa video na ito ay pag-usapan naman natin ang storya ng buhay ni Miss Catherine Bernardo. Ang kanyang career kung paano siya nasula sa showbiz industry, ang kanyang net worth, pati na rin ang kanyang mga bahay at ang kanyang mga magagarang nasasakyan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click ang bell button para palagi kang updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga panibagong videos. Siya si Catherine Chandrea Manuel Bernardo o mas kilala sa tawag na Catherine Bernardo. Siya ay pinanganak noong March 26, 1996 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija dito sa Pilipinas. Siya ay may tangkad na 5'4". Ang kanyang mga magulang ay sina Luz Biminda at Tudor Bernardo, isang doktor. Siya ay lumaki katabi ang kanyang tatlong kapatid, dalawang babae na sina Chrysler at Kay, at ang nag-iisang kapatid na lalaki na si Kevin. Si Catherine ang bunso sa kanyang pamilya. Si Kath ay lumaki na membro ng Iglesia ni Cristo. Ngunit, ayon sa isang source ay hindi malinaw kung sinusunod pa rin niya ito sa kasalukuyan. Maliban sa pagiging actress ni Kath, siya ay isang model, endorser, at recording artist simula noong 2003 hanggang sa kasalukuyan. Noong 2019, inamin ni Kath sa publiko na siya ay matagal lang nasa long-term relationship sa kanyang on-screen partner na si Daniel Padilla simula 2012. Si Kath ay nakapag-aral sa Obi Montessori Center Incorporated bago pa man ang kanyang artist debut noong 2003. Siya ay homeschooled at kasalukuyang pumapasok sa Enduran Colleges sa Taguig kung saan siya ay kumukuha ng marketing. Si Catherine ay nagsimula sa acting noong 2003 kung saan lumabas siya bilang batang Cielo sa ABS-CBN's It Might Be You. Noong 2006, siya ay lumapag sa kanyang unang role sa TV series na Super Ingo bilang si Maya. Siya ay nagpatuloy sa iba't ibang role sa ABS-CBN shows tulad ng Kristala bago pa man siya lumapag bilang permanente sa kiddie show na Gawin Bulilit. Nagsimula ang tagumpay ni Catherine sa kanyang role bilang si Mara David o Mara Del Valle sa remake ng 1992 TV drama na Mara Clara, kasama ang kanyang off-screen best friend na si Julia Montes kung saan mataas ang ratings ng primetime teleserye. Napabilang din si Catherine sa cast ng pelikula na Gagamboy noong 2004 kung saan kumita ito ng $428,571 or 18 million pesos. Sa parehong taon, si Catherine ay napabilang din sa cast ng Regal Films Metro Manila Film Festival entry na Shake, Rattle and Roll 13 na isang horror film. Si Catherine ay nakilala din sa kanyang acting collaboration kay Daniel Padilla sa Princess and I, isang romance drama royalty-themed television series kasunod ng tagumpay ng Growing Up. Kasama sina Enrique Hill na kung saan ito ang kauna-unahang Philippine show na nakapag-shoot sa bansang Bhutan, kung saan nakasama din nila sa series ang mga veteranong aktres tulad nila Gretchen Barreto at Albert Martinez. Ang kanilang drama series ay nakakuha ng napakataas na ratings kung saan nag-number 1 sa primetime show noong September 2012 at nagpabukas ng maraming pintuan para sa shining career ni Kath. Noong 2013, si Kath at Daniel ay nag-anunsyo ulit ng panibagong TV series na Got to Believe kung saan gumanap si Kath bilang si Chichay. Ang Got to Believe ay ang primetime TV hit din na nakakuha ng 38.6% ratings sa kanilang show's final episode at nakapag number 2 sa Kantar Media's nationwide TV rating list. Kasama si Daniel, silang dalawa ang gumanap sa isang Filipino romantic comedy movie na 24/7 in Love at noong November 21, 2012, kasabay si Daniel at ang komedyante na si Vice Ganda sa 2012 Metro Manila Film Festival entry na si Tiracas. Sa unang quarter noong 2013, si Catherine at ang co-star na si Daniel Padilla ay nakapag-release ng first solo project film mula Star Cinema na ang pamagat ay Must Be Love na naipalabas noong March 13, 2013.
Noong December 2013, si Kath at Daniel ay gumanap din sa pelikula na entry para sa 2013 Metro Manila Film Festival na Pagpag na gawa ng Star Cinema at Regal Films na ipinalabas sa araw ng Pasko. Si Kath at Daniel ay muling bumida sa movie adaptation ng best-selling novel ni Bianca Bernardino na She's Dating the Gangster bilang parte ng Star Cinema's 20th anniversary noong July 2014. Ang pelikula ay gawa ng Star Cinema at Summit Media, directed by Cathy Garcia Molina, kung saan ito ang ikalimang pelikula na magkatambal sina Kath at Daniel sa big screen. Ayon sa Star Cinema Advertising Manager na si Miko Del Rosario, ang nasabing pelikula ay kumita ng napakalaki at nakakuha ng $340,000 or 15 million pesos sa unang araw na ito ay pinalabas. At sa ika-4 na linggo noong August 3, 2014, nakahakot ito ng tumataginting na $5.4 million or 230 million pesos. Isang taon nang lumipas mula sa kanyang pagkakilala mula sa FHM Men's Magazine sa UK, si Kath ay nakapag-rank pang-17 para sa FHM Philippines 100 Sexiest Woman noong 2015 kung saan nanalo si Jeneline Mercado. Noong December 1, 2014, si Catherine at Daniel ay nabigyan ng kani-kanilang stars katulad ng sa Hollywood Walk of Fame, ang Eastwood Walk of Fame dito sa Pilipinas na nasa Eastwood City, Quezon City. Si Kath ang una at nag-iisang Pilipina actress na nakaabot ng 800 million na marka para sa dalawang pelikula. Ang isa ang noong 2018 para sa The House of Us at ang isa ay ang Hello Love, Goodbye noong 2019. Si Kath ang kasalukuyang may hawak na pinakamalaking kita sa Filipino film of all time para sa pelikula na Hello Love, Goodbye. Ito rin ang may pinakamalaking kinita na Filipino film sa Middle East, Australia at North America. Hello Love, Goodbye ang sumira ng box office records ng kahit anong Filipino film. Nabigay kay Catherine ang Phenomenal Box Office Queen Award kasama ang kanyang on-screen and real-life partner na si Daniel Padilla para sa kanilang pelikula na The House of Us kung saan sumira din ang napakaraming records sa Philippine cinema at sa 50th Guillermo Mendoza Box Office Awards at nakatanggap ng presteryosong Camera Obscura Award galing sa FDCP. Siya ay nanalo din na Best Actress sa 35th PMPC Star Awards for Movies at Entertainment Editor's Choice Award for Movies or the Eddies 2019 para sa kanyang outstanding portrayal bilang George sa The House of Us. Si Catherine ay nabigyan din ng Box Office Queen Award para sa blockbuster movie na Barcelona, A Love Untold sa 48th Guillermo Mendoza Box Office Awards. At narito ang mga iba pang pelikula kung saan bumida si Catherine at Daniel. Si Catherine ay napabilang din sa mga nakikipagsapalaran sa pagkanta tulad na lamang ng kanyang pag-guest appearance para sa konsyerto ni Daniel Padilla na Dos at ang kanyang partisipasyon sa kanyang primetime TV shows. Na-record ni Catherine ang kanyang kauna-unahang solo na mula noon hanggang ngayon bilang parte ng soundtrack para sa Princess and I noong 2012. At noong 2013, nag-record siya ng cover ni David Pomeranz na Got to Believe in Magic kasama si Daniel Padilla para sa kanilang primetime TV series na Got to Believe. Noong 2014, siya ay nagsimulang makipagsapalaran sa pagkanta at nakapag-record ng iba't ibang original na kanta at nirelease ang kanyang kauna-unahang studio album na Catherine noong November 30, 2014 under Star Music na naglalaman ng 11 na kanta. Nasabi ni Catherine ng American pop stars na sina Taylor Swift at Ariana Grande ang kanyang inspirasyon sa pagkanta at dagdag pa niya na iniidolo niya ang local pop sensation na sina Sarah Geronimo at Yeng Constantino. At narito ang mga iba't ibang bansang napuntahan ni Kath kasama si Daniel Padilla: Iceland, Morocco, Japan, Italy, France at marami pang iba. Ang net worth ni Kath ay tumataginting na $10 million.
Noong March ngayon lamang taon, nag-post si Kat sa kanyang social media account patungkol sa groundbreaking ng kanyang bagong bahay na pinapatayo. Pero bago pa man siya lilipat sa kanyang bagong bahay, silipin muna natin ang kanyang tinitirhan. At narito na ang mga car collections ni Kathryn Bernardo. Toyota Hiace Grandja na nagkakahalaga na 3 million pesos. Mercedes-Benz na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. At Lexus IS 350 na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Ngayon lamang November 30, 2023, ikinagulat ng lahat ng mga netizens ang breakup ni Kathryn at Daniel Padilla. Hindi lang fans ng Kathniel ang hindi makapaniwala sa breakup ni Kathryn at Daniel dahil pati na rin ang mga hindi fans ng mga Pilipino sa buong mundo ang patungkol sa kanilang breakup kahit na umabot na ng mahigit isang dekada ang relasyon ng dalawa. May third party nga ba talaga na naganap dahilan ng pag-split ng Kathniel? At may kinalaman nga ba talaga si Andrea Brillantes sa breakup ni Kathryn Bernardo at Daniel Padilla? Sigurado marami pang mga sekretong mabubunyag patungkol sa issue ni Kathryn at Daniel Padilla. Isa ka rin ba sa mga nalungkot sa breakup ng on-screen at real-life partners na si Kathryn at Daniel? At ano ang masasabi mo sa breakup issue ni Kathryn at Daniel? I-comment mo na yan. Ayan, congratulations sa mga achievements mo, Miss Kathryn Bernardo. And nakakalungkot, no, ang latest balita tungkol sa Kathniel, no, yung sa breakup nila. But then again, ganyan talaga, no, we have to move on. Masakit man tanggapin sa relationship ng dalawang to, na couple na ito ay nagtapos na nga ang kanilang relationship. Ayan guys, sana nagustuhan nyo yung video na ito. Kaya naman kung bago ka lang sa akin channel, mag-subscribe ka na at i-click ang bell button para palagi kang updated sa tuwing ako'y mag-upload ng mga panibagong videos. Thank you so much for watching!